Meron na namang bagong inilunsad ang Euromotor na bagong motor. Ito ang Euromotor Griffin 180i. Kung pagmamasdan natin ang kanyang forma, medyo nahahawig ito sa Yamaha Aerox 155. Pero meron itong mga lamang na features. Ang headlight nito ay naka-projector, kaya maliwanag at kitang-kita mo talaga ang kalsada, lalong-lalo na sa gabi. Meron pa itong DRL o Daytime Running Light na bukod sa nakakadagdag forma, nakakadagdag visibility pa ito sa kalsada. Then yung kanyang mga turn signal lights ay nandito din sa baba at naka-LED na rin yan. Medyo loud ang kulay nito. Combination ng color glossy yellow and glossy blue. Pero maganda naman sa ganitong kulay, mas visible tayo sa daan, mapaaraw man o gabi. Then meron siyang decals dito sa gilid na Griffin 180i at dito pa lang sa harapang bahagi nito, napaka-sporty din talaga. Kaya mapapalingon ang kahit na sino na makakakita sa motor na ito. Pagdating sa taillight ito, compact din ito, naka-LED na rin. Actually, lahat ng mga ilaw nito ay naka-LED na. At ayan, di ba, pati dito sa likurang bahagi nito, napaka-sporty and very premium talaga. Then kung mapapansin natin yung kanyang suspension dito sa likuran, naka-dual shock with sub-tank na ito. Kaya sigurado maganda ang performance ito sa kahit anong uri ng kalsada. Malalapad ang mga gulong nito. Kita nyo naman dito sa likuran pa lang, di ba? Napakalapad ng kanyang gulong. Ang sukat ng kanyang gulong dito ay 120 by 70 by 14. Then of course, ito ay naka-tubeless na. Sa harapang gulong naman ito ay 100 by 80 by 14. Kaya pagdating sa mga cornering, hindi ka mahihirapang i-banking ang motor na ito. Pagdating sa kanyang preno, naka-single disc brake with 2-piston caliper ito dito sa harapan, ganun din sa likuran. Kaya panigurado malakas ang stopping power nito dahil pareho ng naka 2-piston caliper. Pero hindi pa kino-confirm ng Euromotor kung naka-ABS ba ito. Kung mapapansin kasi natin dito sa harapang preno nito, meron itong parang sensor ng ABS. Pero dahil wala pa namang nakalagay na ABS ito, baka sensor lang yan ang kanyang speedometer. Maganda rin ang kanyang meter panel, naka-fully digital display. Colored ito kaya magandang tingnan at madaling maintindihan ng mga indicator. Nakakilis na din ito. Meron pa itong answer box system at meron itong anti-theft alarm. Meron din itong bulsa dito sa harapan at meron din itong built-in charging port kaya pwede ka na mag-charge ng cellphone mo. Nandito na rin sa harapan ang fuel refiller nito kaya hindi ka na mahihirapan kapag magpapagas ka. Then very premium ang upuan nito. Malapad kaya relax na relax ka sa mahabang biyahe. Meron pa itong back support kaya komportable ka sa long ride. Hindi mo na kailangan papalitan pa dahil sa stock na upuan pa lang maganda na. Anyway, ang height ko ay 5'9". Abot na abot ko ang ground kaya swak na swak din ito sa mga average height. At kung i-double stand mo ito, very effortless. Madali siyang i-double stand, napakagaan lang. Pagdating sa presyo, wala pang official price na sinasabi ang Euromotor. Bali, pinakita pa lang nila itong bagong model nila. Kahit ang specs, hindi pa nila sinasabi. Pero alam naman natin na ang Euromotor Company ay abot kaya ang mga presyo ng mga motor nila. Kaya for sure, affordable din ang magiging presyo nitong bagong motor na ito. Siguradong pasok ito sa budget ng pangmasang Pilipino.